Praise God. Nagsi-second demotion po ako doon sa sinabi ni Brother Boyd kanina. Minsan, si Satanas, sa halip na pumunta sa sinihan, sa halip na pumunta sa mall, ay napagpasyahan niya pumunta sa simbahan. Hinaharap siya ng anghel. Sabi ng anghel, Satanas, bakit ka pumunta dito? Ang sabi ng anghel, kasi yung mga nasa sinihan, akin na yan. Yung mga nasa satuan, akin na yan. Yung mga nasa mall, akin na yan. Kaya mag-recruit ako. Sabi naman ng anghel, ay wala kang makukuha dito, wala kang ma-recruit. Sabi ni Satanas, diyan ka nagkakamali. Kasi kanina pa lang nagpadala na ako ng mga demonic spirit diyan, sabi niya. O, tingnan mo yung isang nagte-text. Buti na lang walang nagte-text dito, ano? Medyo na rin si Satanas ang dating. Sabi naman ni Satanas, o, tingnan mo isa, natutulog. Buti na lang walang natutulog dito, ano po? Sabi naman ng isa, tingnan mo yung isa, nakatingin sa pastor. Pero ang iniisip yung gagawin niya sa bahay. Buti na lang wala rito sa mga alam ko na ang banal na Espiritu Santo, bago pa lang mag-umpisa ang gawain ito, yung mga anak ng Diyos ay handang-handa lang makinig ng kanyang salita. Amen po ba? Praise God. Ulit po ang ating Panginoong Jesucristo. Buksan po natin ang ating Biblia sa Marcos chapter 10, verse 13 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ang sabi po dito, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hiningin ipataw niya sa may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hiningin ipataw niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapagpapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi kumikilala sa paghahari ng Diyos tulad sa pagkilala ng isang maliit na bata ay hindi paghaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Pagpalain po tayo sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Praise God. Ang mensahe po ngayong umaga ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi ito po yung parang naging paksa nung nakaraang seminar po namin doon sa Bikutan, tungkol po sa kaharian ng Diyos. Bakit po ba sinabi ng Panginoong Jesucristo na sa katulad ng mga bata naghahari ang Diyos? Ano po bang mayroong katangian ang isang bata kung bakit ang Diyos ay nagagalak sa kanila? Minsan, nung birthday ni Rona doon sa bahay nila, tinanong ko si Une. Sabi ko kay Une, yung batang maliit, Une, kung sakasakaling mamatay ka ngayon, huwag naman sana, saan ka pupunta? Agad-agad siya nagsalita, hindi siya nag-isip kung ano pa man. Sabi niya, di sa langit. Bakit? Sapagkat alam ng batang ito, sa mulang pagkabata pa lamang niya, ay nakilala niya na ang Diyos. Kaya wala siyang pag-aalinlangan, buo ang kanyang pananampalataya na siya ay pumunta sa langit. Purihin po ang Panginoon, sapagkat naniniwala po ako na ang tulay ng mga mananampalataya, ang tulay na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo na tinubos ng kanyang dugo, sigurado po tayo, wala pong tula na sa langit po tayo pupunta. Minsan naman may nagtanong sa isang kabataan. Ang sabi ng isang kabataan ito, na may nagtanong daw sa kanya, hindi ba't ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa? Pero nasaan ang Diyos bago niya nilikha ang langit at ang lupa? Mayroon pong tatlong kahulugan po ang sinasabing langit. Ang unang ibig sabihin ng langit doon sa Genesis chapter 1 verse 1. Ang sabi po doon, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang langit pong binabanggit po doon ay yung nililiparan ng mga ibon. Ang langit pong binabanggit doon ay yung nililiparan ng mga eroplano. At ang ikalawang langit na pong tinutukoy ay ang kalawakan, na kung saan nandoon po ang mga buwan, mga bituin,
at mga kung ano-ano pang nandoon sa kalawakan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay yung tinatawag na langit na kaharian ng Diyos. Sabi nga, ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, bago pa nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, siya ay naghahari na. Siya ay mayroon ng kaharian. Siya ay pinaglilingkuran na ng mga anghel. Hindi ito katulad ng mga alamat, katulad ng alamat ng pinya. Ito ay may pinagulan. Alamat ng kung ano-ano. Ang kaharian ng Diyos ay walang pinagmulan sapagkat bago pa ang lahat, ang kaharian ng Diyos ay umiiral na. Kaya nung nangangaral ang ating Panginoong Kristo at si Juan Bautista, ang lagi niyang sinasabi, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay natin na. Ulit-ulit niyang sinasabi na pagsisihan ninyo, talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan sapagkat ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Kaya napakahalaga ng pagsisisi sa kasalanan, napakahalaga ng pagtalikod sa kasalanan. Sapagkat kung hindi tayo magsisisi, kung hindi tayo tatalikod sa kasalanan, hindi tayo mapupunta sa langit. Kaya sino-sino po ba yung mga taong hindi mapupunta sa langit? Dito po sa unang Korinto, chapter 6, verse 9, as sabi po dito, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapi, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasing, nanlalain sa kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Wala raw bahagi sa kaharian ng Diyos yung mga mandaraya. Wala raw bahagi sa kaharian ng Diyos yung nakikipagtalik, yung lalaki sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae. Walang puwang sa kaharian ng Diyos yung nangangalo niya, yung nakikiapi, yung hindi pa sila nakakasal ay nakikipagtalik na ito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kundi ang kanilang hahantungan ay ang nakakakilabot na impyerno na kung saan nandoon ang apoy na asukli. Sila ay magkakaroon ng pagdurusa gabi at araw, walang hanggang pananangis. Ito ang mensahe ng Diyos. Ang sabi po doon sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21, sino-sino yung hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, hindi maikakaila ang gawa ng laman. Inulit po, pakikiapin, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, panlalasing, halayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa nito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pati pala yung kalayawan, akala natin simpleng kasalanan lang yung kalayawan. Pero ang kalayawan ay isang kasalanan na kung ito ang maghahari sa ating puso, wala tayong puwang sa kaharian ng Diyos. Nais ng Diyos na tayong lahat ay pagpalain. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Pero ayaw ng Diyos na tayo ay lumaki sa layaw. Ayaw ng Diyos na tayo ay lumaki sa luho. Sapagkat kung tayo ay lumaki sa luho, marami pong pagpapala ang masasayang. Halimbawa, dahil ikaw ay maluho, pagkising mo sa umaga, mayroon namang kanin, gusto mong magluto ng bagong kanin, pwede namang isanan. Diba? Halimbawa, dahil ikaw ay maluho, maganda pa naman yung sapatos mo, mayroon lang na usong makikintag at magandang kulay, ayaw mo lang isuot,
Ayaw ng Diyos noon. Bakit nagsasayang ka ng pagpapala? Nais ng Diyos na tayo ay mamuhay na pinapahalagahan natin ang pagpapala ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Ang sabi doon, walang puwang sa langit ang naglalasing. Bakit? Sapagkat ang paglalasing, ang sabi doon sa kawikaan, ay nakakasira ng matinong pamumuhay. Ang nais ng Diyos, tayo ay mamuhay ng matuwid. Ang nais ng Diyos, tayo ay mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, ng ayon sa Kanyang mga utos. Dito po sa Pahayag, chapter 21, verse 8, Pahayag, chapter 21, verse 8, ang sabi nito, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga, yung kung sinasabi na mamamatay tao, hindi lang yung pumatay ka ng tao. Mas malaki ang nagawa natin kasalanan. Halimbawa, kung tayo ay sa mga dalaga, halimbawa, nabuntis ka, o kaya sa mga mag-asawa, nabuntis ka, pinatay mo, yun ay pagpatay, yun ay malaking kasalanan sa Diyos. Nagtataka ka, bakit ganito ang ating buhay? Bakit ako hirap na hirap sa buhay? Yung pala dahil sa sumpa na natamo mo, dahil sa ginawa mong kasalanan. Kaya yung pagpatay ng sinapupunan, ng sanggol sa sinapupunan, ito ay malaking kasalanan. Mas malaki pa ito sa pinatay mo, may walang kakayanan magtanggol sa kanyang sarili. Ang pinatay mo ay walang kalaban-laban. Ito ay kasalanan sa Diyos na dapat natin ihingi ng tawad upang tayo ay manumbalik sa Kanya. Kaya sabi doon, ang mamamatay tao ay walang puwag sa kaharian ng Diyos. Yung mga duwag ay walang puwag sa kaharian ng Diyos. Magtataka tayo, bakit yung mga duwag walang puwag sa kaharian ng Diyos? Kasi kapag ikaw ay duwag, ibig sabihin nun, na-under ka ng kapangyarihan ng kaduwagan. Tayo ay hindi pinagkalooban ng espiritu ng kaduwagan. Tayo ay binigyan ng Diyos ng espiritu ng katapangan para ipagtanggol ang salita ng Diyos, ng katapangan para labanan ang masasama, ng katapangan para manindigan sa katotohanan at hindi maging alipin ng kasalanan. Sapagkat ang dahilan kung bakit ang Panginoong Kristo ay napalito ay upang yung mga makasalanan na nabanggit natin ay magkaroon ng pagkakataon sumampalataya sa Kanya at magkaroon ng pagkakataon na sila ay magkaroon ng bagong buhay at matamo nila ang kaligtasang iniaalok ng ating Panginoong Kristo. Dito naman sa Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23 ang sabi dito. Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23. Ang sabi dito, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpalayas, nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Nasabi ng ating Panginoong Kristo, sa araw ng paghukom ay mayroong magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng iyong mensahe? Hindi po ba kami ay nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Nagpagaling ng mga may sakit sa iyong pangalan? Pero anong sasabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo, kayong gumagawa ng kasamaan. Kaya hindi lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lahat ng gumagawa ng himala ay sa Diyos. Mayroong nagpapahayag ng salita ng Diyos na mayroon silang sariling kapakanan. Mayroong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos na kinakailangan nilang salita ng Diyos. Kung hindi man, hindi sincere ang kanilang puso. Ang diablo ay gumagawa rin ng himala. Ang diablo ay nagpapagaling din ng may sakit upang ilihis ang pananampalataya ng tao. Kaya ang
babala sa atin na tayo maging mapagmantay. Dapat mayroon tayong discernment. Alam natin kung anong espiritu mayroon ang isang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam natin kung anong espiritu ang gumagawa ng himala at nagpapagaling ng mga may sakit. Sapagkat ang dyablo ay maaari rin pagtulwaling anghel ng kaliwanagan. Maaari rin silang gumawa ng himala. Maaari rin silang magpagaling. Bakit? Upang ilihis, upang iligaw ang pananampalataya ng mga tao. Kaya napakahalaga na alam natin ang katotohanan, alam natin ang salita ng Diyos. Kapag alam natin ang salita ng Diyos, ito ay mabisa. Ang sabi ng sa Hebreo, chapter 4, verse 1, ito ay mabisa. Ito ay buhay. Ito ay kung ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, kahit kailan ay hindi tayo maliligaw. Kahit sino pang propeta ang lumabas at magpakilala sila ay alagad ng Diyos. Kung nasa aral ng katotohanan, malalaman natin ang katotohanan. At hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay maligaw. Hindi po ba? Ang kaharian ng Diyos ay nasa langit. Pero sa kanyang turo sa pananalangin, ang sabi doon na ang kaharian mo ay maghari sa aming puso dito sa lupa na parang sa langit. Ang paghahari ng Diyos ay maaari nating maranasan dito sa lupa na katulad ng nasa langit. Sapagkat ang Diyos sa oras na sumampalataya ka sa Kanya, maaaring maghari ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso. Ibig sabihin, hindi na ang sarili natin ang nasusunod. Ang nasusunod ay ang Kanyang kalooban. Kaya nga sabi dito sa Mateo chapter 6, verse 9 hanggang 10, Mateo chapter 6, verse 9 hanggang 10, sabi nito, ganito kayo manalangin, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ay maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa katulad ng nasa langit. Kung ang Diyos, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kalooban ay sinusunod natin, ang Diyos na nasa langit ay maghahari sa ating puso dito sa lupa na katulad din ng nasa langit. Ang tanong, masusumbungan ba ang kaharian ng Diyos? Opo, sabi nga po doon sa Mateo chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob niya sa atin. Basta uunahin lang natin, hanapin ang kanyang kalooban. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa lahat ng anggulo ng ating pangangailangan. Pangangailangan pisikal, pangangailangan karunungan, pangangailangan ng ating mga kakainin at pangangailangan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Basta't uunahin lamang natin siya. Kung ang Diyos ay mayroong kaharian, ano po ba ang elemento ng kaharian? Siyempre, yung kanyang kaharian. Pangalawa, yung kanyang estado o teritoryo, tapos yung kanyang saligang batas, tapos yung mga mamayan, at siyempre ang number 1, yung hari. Kung may kaharian, ay mayroon din namang hari. At sino ang hari sa kaharian ng Diyos? Ang hari sa kaharian ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan tinanong siya ni Pilato, ipinagsakdal ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay pinagkanulo ni Judas, at nung iharap siya ni Pilato ay nilitis niya. Ang sabi ni Pilato, totoo bang ikaw ang hari ng mga Hudyo? Hindi umimik ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay binansagang hari ng mga Hudyo. Hindi siya umimik. Tinanong siya ulit ni Pilato, totoo bang ikaw ang hari ng mga Hudyo? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ang aking paghahari ay nandito sa lupa, hindi sana ako hinayaan ng aking mga alagad na iharap sa iyo. Ang sabi ni Pilato, kung ganon, hari ka nga. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw ang may sabi. Ang Panginoong Jesucristo ay hari. At ang sabi sa Biblia, ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Siya ay naghahari noong pa man, ngayon at hanggang sa wakas. Kung ang ating mga pangulo ay may termino,
kung ang mga dakilang hari ay namamatay, ang ating hari, ang Panginoong Kristo, ay hari sa lahat ng panahon, ay hari sa lahat ng pagkakataon. Siya ang kanyang kapangyarihan, ang siyang mangingibabaw sa mga taong nais na magpasakop sa kanya. Ang sabi po dito sa Colossus chapter 2, verse 6 hanggang 7, Colossus chapter 2, verse 6 hanggang 7, ang sabi po nito, sapagkat tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, magpakatatag kayo at patuloy na lumayo sa pagkakilala at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay may-ari, para katulad ng landlord. Siya ay may-ari ng lupa. Ang Panginoon ay Lord. Siya ang may-ari kanino? Sa mga taong nagpapasakop sa Kanya. At ito ang Kanyang bilin, na tayo ay lumago sa pagkakilala sa Kanya. Kung mahal natin si Kristo, dapat kilala natin siya. Kailangan lumalago ang ating pagkakilala at dapat kung kilala natin ang ating Panginoong Kristo, hindi lamang sa puso. Kilala natin ang ating Panginoong Kristo na nakikita sa ating mga gawa. Sino po ba ang ating Panginoong Kristo? Ang sabi nga po doon sa awit kanina, walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig na wagas at hindi nagbabago. Pinatunayan mo ito mula doon sa sabsaban hanggang doon sa krus ng Kalbaryo upang ang kaligtasan ay aming mata mo. At ang sabi yun, ikaw ang hari at tagapagligtas. Siya ang hari at tagapagligtas. Siya yung hari na isinilang doon sa sabsaban. Mayroon po ba kayong hari? Mayroon po ba kayong kilalang hari na isinilang sa sabsaban? Siya ang kaisa-isang hari na isinilang doon sa sabsaban. Siya ay nagpakababa. Iniwan niya ang magandang buhay doon sa langit. Sa langit pinaglilingkuran siya, pero ano sabi? Siya na bagamat Diyos ay hindi niya inaring manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Ang hinubad niya ay hindi pagka-Diyos. Ang hinubad niya ay katangian ng pagka-Diyos. Sapagkat kung hindi niya uhubalin ang katangian ng pagka-Diyos, hindi siya tatalaman ng sibat. Kung hindi niya hinubad ang katangian ng pagka-Diyos, hindi siya magagalusa sa tuhod. Kung hindi niya hinubad ang katangian ng pagka-Diyos, hindi siya masasaktan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Siya ay nagkatawang tao, siya ay naging masunurin, siya ay naging alipin, hanggang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil siya ay naging masunurin, siya ay tinampok ng Diyos. Binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang sa langit sa lupa, maging sa ilalim ng lupa at ay maniningod sa Kanya. At ang lahat ng labi ay magsasabing, si Jesus ay Panginoon, na siyang karangalan ng Ama. Makikita po natin dito ang kasaysayan ng ating Panginoong Kristo. Na bagamat hindi siya kinikilala ng ibang tao. Ang pagkakilala ng ibang tao, siya ay propeta. Ang pagkakilala ng ibang tao, siya ay hari ng mga Hudyo. Ang pagkakilala ng ibang tao, siya ay tao. Ang sabi ng iba, mayroon bang Diyos na namamatay? Mayroon bang Diyos na tinatalaman ng sibat? Mayroon. Ang Diyos na nagkatawang tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo upang i-aalay ang kanyang dugo. Bakit i-aalay ang kanyang dugo? Upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Ang sabi po doon sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit sabihin na natin wala akong kasalanan, ako'y gumagawa ng mabuti. At tulad ng mayamang binata, nasabi niya sa ating Panginoong Kristo, Guro, paano po ba ako makakapasok sa kaharian ng Diyos? Nasabi ng Panginoong Kristo, alam mo ang batas. Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag mong iimputan
aking bahay. Mabuting guro, ginawa ko na po ito mula sa aking pagkabata. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung gayon, isang bagay na lang dapat mong gawin. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ali-alian at yung dapat pinalibigay mo sa mga lukha at sumunod ka sa akin. Nang marinig iyon ng mayamang binata, siya ay namanglaw at unti-unting lumayo. Bakit? Sapagkat siya ay naging makasarili. Ayaw niya iwanan ang kanyang kayamanan. Ayaw niya iwanan ang kanyang sarili. Ayaw niya sumunod sa ating Panginoon sa Kristo. Gayon din naman, katulad ng sinasabi kanina, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit katulad ng mayamang binatang ito, nasunod niya ang utos ng Diyos, yung kalahati sa utos ng Diyos, pero hindi pa rin siya ganap. Kasabi mo sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit tayo ay gumagawa ng mabuti, kahit tayo ay palasimba, kung wala yung dugo ni Kristo na luminis sa ating kasalanan, tayo ay tinimbang, ngunit kulang. Ang sabi po doon sa Roma chapter 6 verse 23, ang sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung tayo ay nagkasala ng maliit, ang katumbas nito ay kamatayan. Kung tayo ay nagkasala ng malaki, ang katumbas nito ay kasalanan. Ibig sabihin, ngayon pa lang ay hinatulan na tayo ng kamatayan. Ngayon pa lang ay existensyal na tayo, tiyak na tiyak, na kung wala si Kristo sa ating buhay, yung apoy sa impyerno na nilikha ng Diyos para sa diablo, tayo ay doon mapupunta. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tunay na hari. Siya ang hari na ating pinaglilituran. At katulad ng nabanggit ko po kanina, ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Ang sabi po dito sa Gawa chapter 2 verse 36, Gawa chapter 2 verse 36, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Hindi siya kilala ng mga tao, siya ay ipinako sa krus. Pero dito ipinapahayag na itong ipinako ninyo sa krus, yan ipinako ninyo sa krus, yan ang Kristo, yan ang tagapagligtas. Ang sabi nga ng isang mahangalan, si Satanas daw ay bobo. Bakit? Sapagkat kung siya ay matalino, hindi niya hahayaang mapapo si Kristo sa krus. Pero ano ginawa ni Satanas nung nakita niyang namatay si Kristo sa krus? Tuwang-tuwa siya. Siya ay nagpiesta. Hindi niya alam. Mangmang siya, hindi niya alam na yung pagkamatay ni Kristo, yun ay tagumpay ni Kristo, yun ay tagumpay ng mga mananampalataya kay Kristo. Sapagkat ito ang para ng Diyos na para ang tao ay matubos sa kasalanan. Noong unang sa lumang tipan, sa loob ng isang taon, kinakailangan mag-alay ng dugo ng hayop ang isang tao para malinis ang kanyang kasalanan. Kinakailangan ang iaalay niya ay walang kapintasan. Sabi doon sa Deuteronomy chapter 17 verse 1, huwag kayong mag-aalay ng baka o tupa na may kapintasan sapagkat ito'y kasulam-sulam sa Diyos. Kaya kinakailangan bago mag-alay ng baka, bago mag-alay ng tupa, talagang tinitignan ito ng parasiyo. Tinitignan niyang mabuti na walang kapintasan ng hayop at ang dugo ng hayop na ito ang siyang iaalay doon sa damong kabanal-banalan upang ang kasalanan ng isang tao ay malinis. Sa loob lamang ng isang taon yun. Pagkaraan ng isang taon, kinakailangan uli siyang pag-alay ng hayop para muling malinis ang kanyang kasalanan. Pero ano ang pinakilala ni Juan Bautista? Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos
kasalanan ng sanlibutan. Isang beses lamang ipinako ang ating Panginoong Jesucristo. Isang beses lamang siya nag-alay ng kanyang dugo para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Ayaw ng Diyos ang tao ay mapunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos na ang lahat ng tao ay maghirap. Pero bagamat ayaw niya, hindi lahat ng tao ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat ng tao, bagamat mahal ng Diyos ang lahat ng tao, hindi lahat sila ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi daw sa Mateo chapter 7 verse 11 na mayroong 200. Yung isang daan ay napakakipot, punong-puno ng lupa, pero ang pinakadulo nun ay buhay na walang hanggan. Ang dulo nun ay langit, ang dulo nun ay kaharian ng Diyos. Samantala yung isang daan ay napakaluwag. Pwede kang sumayaw, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ikaw ang hanay, ikaw ang masusunod. Pero ang dulo nun ay kapahamakan, impyerno, walang hanggang pagdurusa. Ang tao ang mamimili, ang tao ang magdidesisyon kung anong gusto niya, ano ang pipiliin niya, impyerno o langit. Kayo po, ano po bang pipiliin niyo, impyerno o langit? Siyempre langit, sapagkat tayo ay tinubos ng Diyos at naniniwala ako na lahat tayo dito. Dinideklara ko na lahat tayo dito ay lalago sa pananampalataya. Dinideklara ko na lahat tayo dito ay kumikilala sa Diyos, nananampalataya sa Kanya. Tayong lahat ay tinubos ng Diyos. Tayong lahat ay tinubos ni Kristo upang huwag tayo mapunta doon sa impyerno, bagkos mapunta tayo doon sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo sa bahay ng aking Ama. Doon sa John chapter 14 verse 2, nasabi niya, pupunta ako doon sa Ama at ipaghahanda ko kayo ng titirahan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Gusto po ba rin yung mapunta doon sa bahay ng Ama? Amen! At ito ay pinaghahanda sa atin ng Panginoong Jesucristo. At naniniwala ako na ipinaghanda na tayo ng Diyos, ipinaghanda na tayo ng Kristo ng silid na pupuntahan natin doon. Sigurado tayo doon na ang titirhan natin doon ay paaliwalas na bahay, sapagkat yun ay bahay ng Ama. Ang kaharian ng Diyos ay tinawag ni Kristo paraiso. Naalala ko pa rin yung magnanakaw na nakatabi niya doon sa krus. Nasabi ng isang magnanakaw, kung talaga ikaw ang Kristo, kung talaga ikaw ang Diyos, bumaba ka dyan. Iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo rin kami. Pero ang sabi ng isang magnanakaw, tumigil ka nga dyan. Tayo nalalapat tayo ipako, sapagkat tayo may kasalanan. Pero ang Panginoong Jesucristo, ang tao nito, ay walang kasalanan. At ang sabi ng magnanakaw na ito sa ating Panginoong Jesucristo, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo doon sa iyong paraiso, sa iyong kaharian. Anong sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Ngayon pa lang ay isasama na kita sa aking paraiso. Isipin lamang ninyo, ang hinihingi ng makasalanang taong ito ay alalahanin siya. Ang lalangin niya sa Panginoon sa Kristo, alalahanin siya. Pero higit pa sa panalangin niya, binigay sa kanya ng Diyos, isasama siya ng ating Panginoong sa Kristo sa kanyang paraiso. Gusto niyo po bang mapunta sa paraiso? Anong buhay mayroon sa paraiso? Na-imagine niyo ba yung paraiso? Ang paraiso ay isang malawak na lugar. Ang paraiso ay isang maraming hayop, maraming ibon, magagandang halaman, sariwang hangin, matamis na batisan, may mga puno ng bunga ng kahoy, at doon ay hindi ka magugutom. Doon sa Pahayag, chapter 21, chapter 22, mababasa natin doon ang tungkol sa paraiso. Isang napakagandang buhay na hindi natin kayang inarawan. Sabi nga doon, mayroon doon isang puno na nagbubunga ng iba't ibang klase ng bungang kahoy. Marami siyang puno siya, maraming prutas, iba't iba ang prutas. At bawat buwan, nagbabago ng prutas. Na-imagine niyo po ba yun? Sa langit, wala nang magugutom. Tuwa-tuwa si Stephanie. Sa langit, wala nang luluha. Sabi ni Stephanie, yes. Sa langit, wala nang iiyak. Sa langit, walang pagtulusa. Sa langit, papahinga ng ating mga luha. Kung dito tayo
langit wala nang iiyak, wala nang luluha. Papahirin ni Jesus ang ating luha. At doon tatapikin tayo, sasabihin sa atin ng ating Panginoon sa Kristo, welcome anak, sapagkat ikaw ay naging masunurin, sapagkat sinunod mo ako, sapagkat sumampalataya ka sa akin, halika anak. Ano po ba ang gusto ninyong marinig? Yung welcome o yung sinasabi ng ating Panginoon, hindi kita nakikilala, lumayas ka, doon ka sa impyerno. O yung sinasabi niya, halika anak, welcome ka dito sa langit, sapagkat ang tahanan ito inihanda mo para sa iyo. Masarap po pakinggan na tayo pinaghanda ng Diyos nang matitirhan doon sa kanyang kaharian. Pero katulad na po nabanggit ko po kanina na hindi lahat ay makakapasok doon sa kaharian ng Diyos. Ang makakapasok lamang sa kaharian ng Diyos ay sinasabi ni Juan Bautista, pagsisihan ninyo at talikdan ng inyong mga kasalanan sapagkat ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Mga kapatid, ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Hindi pwede nagsisi ka ngayon. Paglabas mo sa simbahan ito, pagkaraan ng ilang araw, balik ka na naman sa dati mong buhay. Hindi po yun ang tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay hindi mo na muling babalikan yung kasalanan, kundi tatalikuran mo ang iyong kasalanan at susunod ka sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, maliligtas ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ang pangalan ng Panginoong Kristo ay makapangyarihan. Naalala ko yung nakalaang sa iyo na sabi doon, Kingdom of God, bring in salvation to man. Ang kaharian ng Diyos ay nagdadala ng kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Katulad ni Zaccheo. Si Zaccheo ay ma-influensyang tao. Si Zaccheo ay mayaman na tao. Si Zaccheo ay mahiningin ng buwis. Siya ay makasalanan, nandaraya siya. Pero nung malaman niya ang ating Panginoong Kristo ay dumating siya ay nanabi, nagkaroon siya ng matinding pagnanasa na makalapit sa ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, tandaan po natin, kung tayo ay hindi pa lumalapit sa ating Panginoong Kristo, maaaring may hadlang. Hinahadlangan tayo. Hinahadlangan tayo ng kaaway. Pero katulad ni Zaccheo, ano po ba yung hadlang ni Zaccheo para hindi makapasok sa Panginoong Kristo? Una-una, si Zaccheo ay panda, maliit na tao. Tapos napakaraming tao pa. Pero may kasabihan tayo, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Si Zaccheo, ginusto niya makalapit sa Panginoong Kristo, kaya siya gumawa ng paraan. Inalam niya kung saan dadaan ang ating Panginoong Kristo at ang ginawa niya, dahil siya'y panda, dahil siya'y maliit, umakit siya sa puno ng sikomoro. At tamang-tamang pagdaan doon sa puno ng sikomoro, na sorpresa si Zaccheo. Kilala siya ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoong Kristo kay Zaccheo, Zaccheo, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay niyo. Tuwang-tuwa si Zaccheo, sapagkat higit pa sa kanyang inaasahan. Ang gusto niya makita lamang ang ating Panginoong Kristo, pero hindi. Tinawag yung pangalan niya, sabi niya, Zaccheo, bumaba ka dyan, pupunta tayo doon sa bahay niyo. Tuwang-tuwa si Zaccheo, sapagkat makakasalo niya ang ating Panginoong Kristo. At nung nasa bahay na ang ating Panginoon, sa bahay ni Zaccheo, nagbulong-bulungan yung mga tao. Tignan ninyo to. Bakit siya sumasama sa makasalanan? Hindi ba si Zaccheo yung makasalanan? Tignan mo, bakit siya nakikisali sa kasalanan? Sapagkat ang kaugalian ng mga Hudyo, hindi dapat makisama ang matuwid na tao sa makasalanan. Pero anong sabi ng ating Panginoon Kristo? Ako ay napunta rito para sa makasalanan. Ang misyon ng ating Panginoong Kristo hindi sa mga banal. Ang misyon ng ating Panginoong Kristo ay hanapin ang mga naliligaw. Iligtas ang nasa kapahamakan. Kaya sabi ng ating Panginoong Kristo, naparito ako para sa makasalanan. At ang sabi niya, Zaccheo, sa tahanan ito ay natagpuan ang kaligtasan. Naranasan ni Zaccheo ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Si Zaccheo ay sanay sa masarap na pagkain. Si Zaccheo ay pinaglilingkuran ng mga tao. Si Zaccheo ay ma-influensya, kilala at makapangyarihang tao, pero mayroong kulang sa kanyang buhay. Minsan sa pag-iisa niya, nakakaramdam siya ng kalungkutan. Pero, nung natagpuan niya ang ating Panginoong Kristo at
ang buhay. Kahit ikaw ang pinakamayaman, kahit ikaw ang pinakamatalino, kahit ikaw ang pinakamarunong sa lahat, kung walang Kristo sa buhay mo, hindi mo maunawaan ang kahulugan ng buhay. Ang buhay na ito ay kaloob ng Diyos. Ang buhay na ito, hindi lang tayo ay mayroong makakain. Ang buhay na ito, hindi lang tayo ay mayroong maisusuot. Ang buhay natin kung paano tayo maglilingkod sa ating kapwa. Ang buhay natin kung paano tayo maglilingkod sa ating Diyos. Kaya nga ang utos, mahalin mo ang iyong kapwa. Gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Yan ang tunay na kahulugan ng buhay. Buhay na naglilingkod ng may pagpapakumbaba. Buhay na naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Magiging mahalaga ang ating buhay kung ang buhay na ito ay ilalagak natin sa ating Panginoong Kristo, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na nagkagawang tao. Nagbagamat tayo ay walang pakinabang, kumbaga tayo buti, pero pinahalagahan ng ating Panginoong Kristo. Sino tayo para pagbigyan niya ng pagpapalaga? Pero katulad na sa inawit natin sa natin kanina, walang ibang nagmahal sa atin ng tulad ng ating Panginoong Kristo. Pag-ibig na wagas, pag-ibig na hindi nagbabago, at pinatunayan niya ito doon sa krus ng Kalbaryo upang ang kaligtasan ay ating matang. Maaari po ba natin palakpakan ang ating Panginoong Kristo? Ang sabi ko doon sa John chapter 15 verse 13, walang pag-ibig na higit sa isang kaibigan na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Inialay niya ang kanyang buhay. Siya ay nawala ng buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung iniisip natin walang taong nagmamahal sa atin, mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. Ang kinakailangan naman magkaroon tayo ng tamang desisyon. Sa pagdidesisyon, huwag tayong pabigla-bigla. Kung tayo po ay talagang naaalipin ng emosyon, huwag kang magdidesisyon sapagkat kung ikaw ay nagdesisyon na ikaw ay nanununguan ng mataas na emosyon, magiging mali ang desisyon mo. Magbibigay ako ng halimbawa, si Haring Herodes, birthday niya, sinayawan siya ng kanyang anak, natuwa siya sa performance ng kanyang anak, at sabi niya, ibibigay ko ang kalahati ng aking ali-alian. Ano man ang hilingin mo, ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking ali-alian. Dahil tuwang-tuwa si Haring Herodes, sinayawan lang siya ng kanyang anak. Nagkamali na siya ng kanyang desisyon. Ano ba yung hiniling ng kanyang anak? Yung ulo ni Juan Bautista. Ganon din ito'y babala sa atin na kung tayo'y nasa ilalim ng matinding emosyon, huwag tayong pagbigla-bigla. Kung ikaw ay galing na galing, huwag kang magdidesisyon, huwag kang mag-resign, sapagkat mali ang iyong desisyon. Kung ikaw ay inlove na inlove, huwag kang magdidesisyon, sapagkat mali ang iyong desisyon. Kinakailangan mababain mo muna ang emosyon mo. Mayroon pong true to life story ang ibabahagi sa inyo, at maaaring ito'y kapulutan din ng aral ng mga kabataan. Ako po ay nagkaroon ng girlfriend doon sa Sangandaan Monumento. Isang beses sa isang buwan, nagdadalaw ako doon. Wala pang MRT noon, kaya ang biyahe ng 2 oras. Balikan, di 4 na oras. At pag pupunta ako doon sa bahay, yung babae talagang dikit na dikit sa akin. Nakasandal ko sa balikat. Di ako naman alim na alim. Kaya pupunta ako doon, talagang dikit-dikit na babae. Ang sweet-sweet niya. Hanggang sa isang araw, nagpaalam sa akin pupunta ng Pangasinan. Ang uuwi ako, nagagalit, bakit umuwi ka kaagad? Sabi gano'n. Nagpaalam siya, pupunta siya ng Pangasinan dahil mag-fiesta. At pagkaraan ng ilang buwan, pagdalaw ko doon sa aking girlfriend, hindi na siya tumabi sa upuan ko, nandun na siya sa harap. Mukha yata ako may mali. Ba't natin pagdadalaw ako nakatikit sa akin? Ngayon nasa harapan, may distansya, may problema. Pero hindi ko pinasin yun, binayman ko kunwari. Hanggang sa umalis ako, sabi mo may problema. Pagkakaroon sa linggo, pagdalaw ko doon, kasi may second floor yung bahay nila, ayaw na bumaba, mag-isa na lang ako sa bahay. Sabi ko talaga may problema. Ano kaya yung problema? Hanggang sa binaba ko ng tita niya. Ang sabi niya, Noel, yung girlfriend mo ay buntis. Ibig sabihin na, ipunan pala ako sa ulo.
Sabi niya, buntis yung girlfriend mo nung umuwi sa Pangasinan. Mataas ang aking emosyon. Sabi ko, huwag mo kayong mag-alala. Pananagutan ko po yan. Sabi sa akin ng tita niya, huwag kang angal. Pagtatawanan ka ng mga tao, kung mahal ka niyan, hindi yan sasama sa ibang tao. Anong ibig ko sabihin? Mga kabataan, kung kayo'y in love, huwag muna kayong magdidesisyon sapagkat ikakapahamak nyo ito. Ang kinakailangan kung magdidesisyon kayo sa isang bagay, ay kinakailangan ikonsulta nyo ito sa Diyos. Matinding panalangin, matinding fasting. Kung ako ay nagpatuloy sa ganong katayuan, hindi ko sana tinanggap ang regalo sa akin ng Diyos. Ako ay masaya sa buhay ko ni Sister Day, siya ay regalo sa akin ng Diyos. At binigyan pa ako ng trophy ng 2 anak. Hindi ko ba ito ay bonus sa aking Diyos? Kaya mga kabataan, unahin ninyo ang Diyos. Unahin ninyo maglingkod sa Kanya. Huwag muna yung mga love life na yan. Pag nakapag-aral na kayo, nakapagtulong na kayo sa inyong mga magulang, na ipakita ninyo ang katapatan ng inyong pananampalataya, ang Diyos ay mayroong nakatakdang irigalo sa inyo. Ang bahay, ari-arian ay namamana sa magulang. Ngunit, ang mabuting asawa ay kaloob ng Diyos. Ibig sabihin ng kaloob ng Diyos, bigay ng Diyos. Hintayin nyo lang ang gosing ka ng Diyos at bibigyan ka. Pero sa ngayon, pag-aaral, pagtulong sa kapwa at paglilingkod mula sa Diyos ang inyong atupagin. Yan po yung mensahe ngayong umaga na kinakailangan. Unahin natin yung hari. Maglingkod tayo sa hari. Kilalanin natin ang hari. Tanggapin natin ang iniaalok niya sa ating kaligtasan. Mga kapatid, mayroon pa po ba itong hindi tumatanggap sa ating Panginoong Kristo? Mayroon pa po ba itong nire-reject ang ating Panginoong Kristo? Kung mayroon po, ito po yung tamang desisyon. Tiyak na hindi kayo magkakamali sa desisyon ninyo na tanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang hari ng iyong buhay, bilang Panginoon ng iyong buhay, bilang sariling tagapagligtas. Eh po ba, inaanyayahan ko po ang lahat na pumayo at tayo po'y mananalangin. At awitin po natin yung itawid natin po kanina, yung walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo. At habang inaawit po natin iyon, ito po'y pagnilay-nilayan natin. Natutuwa ang Diyos, tapat siyang pagmahal. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw noon, ngayon, at kailanman. At kung hindi ka pa nagdidesisyon sa iyong buhay, natanggapin ang ating Panginoon Kristo bilang tagapagligtas, ito po ang tamang desisyon para buksan mo ang iyong puso sa iyong buhay. Walang ibang nagmahal sa akin. Pag-ibig na wagas at di nagbabago. Pinatunayan ang Diyos sa krus ng Kalbaryo.
Nasabi sa Biblia, kung totoo ang tinanggap